Hanggang ngayon nga ay nakikita natin ang pang-aagaw ng China sa ating mga teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Hindi sa pagiging bias, ako ay naniniwala at kumbinsido na sa atin talaga ang mga teritoryong ito. Yun ay dahil sa mga ebidensya na nagpapakita patungkol dito. Katunayan, gaya ng alam nating lahat, nanalo pa tayo sa apelya natin sa International Arbitral Tribunal patungkol dito sa The Hague, sa Netherlands. Kaya lang, pilit itong pinagtatakpan o ayaw kilalanin ng China. Alam nyo, bagaman nakakagalit ito, subalit sa isang banda ay okay lang ang bagay na ito. Sapagkat ang pinag-uusapan lamang dito ay mga teritoryo. Ang pinag-uusapan lamang dito ay mga katubigan. Pero hindi dapat maging ganito sa usapin ng Ebanghelyo. Alam nyo, may mga tao na sa kabila na nakikita ang liwanag o katotohanan ng Ebanghelyo, subalit pilit na pinagtatakpan. Ayaw itong kilalanin. Ngunit hindi dapat ganito ang mangyari sa atin. At sa pagtatapos ng ating serye, sa buwan na ito ay muli ko kayong iniimbitahan na buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos. Tayo ay nasa Kabanata 3 pa rin. Ang pinakatuon ng ating mensahe ay mula talatang 28 hanggang 30. Ngunit hayaan yung umpisahan natin muli sa talatang 20. Ebanghelyo ni Marcos 3, simula talatang 20 hanggang 30. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At pumasok siya sa isang bahay at muling nagkatipo ng maraming tao, kaya't sila'y hindi man lamang makakain. Nang mabalitaan iyon ng kanyang sambahayan, lumabas sila upang siya'y pigilan sapagkat sinasabi ng mga tao, wala siya sa sarili. At sinabi ng mga eskriba na bumaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebul. Sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo ay nagpapalaya siya ng mga demonyo. Sila'y kanyang pinalapit sa kanya at nagsalita sa kanila sa mga talinghaga. Paanong mapapalayas ni Satanas si Satanas? Kung ang isang kaharian ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi makakatayo ang kahariang iyon. At kung ang isang bahay naman ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi makakatayo ang bahay na iyon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi, hindi siya makakatayo, kundi siya'y magwawakas. Ngunit walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao upang samsamin ang kanyang mga ari-arian, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao, at kung magkagayoy malolooban niya ang bahay nito. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na patatawarin ang lahat ng mga kasalanan ng anak ng mga tao at anumang paglapastangan na kanyang sabihin. Ngunit sino mang magsalita ng paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi nagkakasala ng isang kasalanang walang hanggan. Sapagkat sinabi nila, siya'y may masamang espiritu. Muli, makikita natin sa ating teksto na sa pagpasok daw ni Jesus sa isang bahay ay nagkatipon muli doon ang maraming tao. Yun ay dahil nabalitaan nila na si Jesus ay nagpagaling ng iba't ibang karamdaman. May resulta yan. Ang resulta niya na hindi man lamang daw siya makakain at ang kanyang mga alagad. At ang bagay na ito ay hindi nalihim sa kanyang sariling sambahayan, sa kanyang ina na si Maria at sa kanyang mga kapatid. Kaya mula Nazaret, sila'y nagtungo sa Capernaum na malamang-lamang na kinaroroonan niya ni Jesus. Iyon ay para isama siya pauwi. Sapagkat sinasabi nila na wala siya sa sarili, he's out of his mind. Bagaman may posibilidad na iba ang nagsasabi nito, pero may posibilidad din na sila mismo ang nagsasabi nito, ang kanyang mismong sambahayan, sapagkat sa mga panahon na ito ay hindi pa nananampalataya ang kanyang mismong sambahayan, lalo na ang kanyang mga kapatid. Pero bagaman makikita natin dito ang kawalang pananampalataya ng kanyang sariling sambahayan, ang mas malala dito, marahil
kung ang kanyang sariling sambahayan na nagsasabi na nawala na sa sarili si Jesus, marahil kung si Maria nagsasabi nito, nawala na sa sarili ang aking anak, marahil kung mga kapatid niya ang nagsasabi nito, ay nawala na sa sarili ang ating kapatid na ito, mabigat na yan. Pero ang mas mabigat dito, ang mas malala dito ay ang pag-aakusa na si Jesus daw ay inaalihan ng masamang espiritu. Iyan naman ang pag-aakusa ng mga eskriba na bumaba mula sa Jerusalem. Ay makikita natin yung kaibahan. May binanggit ako nung nakaraan na may mga oposisyon na tinatawag na outsiders, meron ding insiders. So itong mga tinatawag na mga insiders, again, mapatungkol sa mga eskriba, ay ganoon kabigat ang kanilang naging pag-aakusa sa Panginoong Jesus. Subalit para pabulaanan ng mga pag-aakusang ito, muli sinabi ni Jesus sa pamamagitan nga ng talinghaga na papaano mapapalayas ni Satanas si Satanas. At pinaliwanag yan ng Panginoong Jesus mismo, pinalapit niya ang mga eskribang ito kung bakit hindi ito po pwedeng mangyari. Talatang 24 hanggang 26. So dito makikita natin na sa kabila na nakikita ng mga taong ito, ng mga eskribang ito, ang liwanag ng Ebanghelyo sa kanilang buhay sa pamamagitan ni Jesus, subalit ayaw pa rin nilang kumilala o manampalataya dito, and that is blasphemy against the Holy Spirit. Yan ay pamumusong o paglapastangan sa banal na Espiritu at ayon na rin kay Jesus. Ang ganyang uri ng kasalanan ay walang kapatawaran. At iyon ay sa panahon mang ito at sa panahong darating. Kaya ito po yung aking mensahe sa hapong ito para sa atin mga kapatid. Ang kawalan ng pagkilala kay Jesucristo ay kawalan ng kapatawaran ng kasalanan. Ang kawalan ng pagkilala kay Jesucristo ay kawalan ng kapatawaran ng kasalanan. Gusto kong linawin na ang lahat ng uri ng kasalanan ay kayang patawarin ni Jesus. Walang duda doon, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ni Jesus. Ganyan ka kadakila, ganyan ka kapangyarihan si Jesus. At ganyan natin unawain, kilalanin si Jesus. Pero kung itinatanggi na natin sa ating puso ang may kakayanang magpatawad ng kasalanan, paano pa natin mararanasan ang pagpapatawad na yon? Maalala nyo na si Jesus bilang anak ng tao, as Son of Man, ay may kakayanan na magpatawad ng kasalanan. Yan ang nakita natin sa unang tunggali, sa unang konfrontasyon niya sa mga taong ito, sa mga eskribang ito in chapter 2 verse 1 to 12. Pero kung itinatanggi na nga natin sa ating mga puso ang may kakayanan na magpatawad ng kasalanan, ay paano pa natin mararanasan yon? Kaya dito ay nais kong tingnan natin ang dalawang bagay na nagpapakita ng hindi pagkilala kay Jesus na kung saan ay sinasabing walang pagpapatawad. Una, kawalang pagkilala sa gawa ng Espiritu. Kawalang pagkilala sa gawa ng Espiritu at pangalawang bagay para mas bigyan ito ng diin, tahasang pagtanggi sa patotoo ng Espiritu. Tahasang pagtanggi sa patotoo ng Espiritu. So yung unang bagay na makikita natin kung bakit walang pagpapatawad sa panahon mang ito, sa panahong darating, sinabi pang walang hanggan, yun ay dahil sa kawalang pagkilala sa gawa ng Espiritu. Maalala nyo na pinakita dito na si Jesus ay nagpalayas ng mga demonyo, walang iba kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit sinasabi ng mga eskribang ito na ito ay dahil o sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo, sa pamamagitan ni Beelzebul, the prince of demons, sa pamamagitan ni Satan. At bilang tugon nga dyan ay sinabi ni Jesus, paano mapapalayas ni Satanas si Satanas? Ay dito makikita natin na alam ni Jesus na nalalaman ng mga eskribang ito na hindi po pwedeng mangyari ang kanilang inaakusa sa kanya.
Nalalaman ng mga eskribang ito na hindi po pwedeng maglaban si Satanas, laban kay Satanas. O sa madaling salita, nalalaman ng mga eskribang ito na hindi po pwedeng maglaban ng parehong magkakampi. In Matthew chapter 12 verse 25, sinabi doon, Jesus knew their thoughts. Alam na Jesus ang kanilang mga kaisipan. Hindi nalilihim kay Jesus kung anong isip, puso mayroon ng mga eskribang ito. Subalit sa kabila na nalalaman nila ang mga bagay na ito at patungkol sa pagpapalayas niya ng mga demonyo, hindi pa rin nila kinilala iyon sa kanilang mga sarili. So ang kaligtasan ay hayag para maranasan ng tao, ngunit pilit itong tinatanggihan o inaayawan ng tao. May mga tao na sa kabila na nararanasan ng liwanag ng paggawa ng banal na spirito sa kanilang buhay, ngunit pilit na itinatanggi yun. Maliwanag marahil sa kanila, ngunit pilit na itinatanggi iyon, yung katotohanan yon. May mga tao na sa kabila na nalalaman na ang dahilan kung bakit maayos ang kanilang buhay ay dahil sa kabutihan ng Diyos, ngunit pilit na itinatanggi yun. Sa kabila ng maliwanag. Sinong halimbawa ng mga tao? Si Pablo may sinabi sa mga gawa, talatang 17, Kabanata 17, talatang 25 at 27, sinabi, ni hindi rin naman siya pinaglingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga. At ng lahat ng bagay na ito. Talatang 27, upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling siya'y mahagilap nila at matagpuan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ipinakita niya ni Pablo sa mga taga-Atenas na hayag ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng buhay at hininga. At ng lahat ng kanilang kailangan. Kailangan nila ng ulan dahil sa kanilang mga marahil tanim, sa kanilang mga lupain. Pinagkakaloob sa kanila ng Diyos, pero hindi nila pinaglingkuran ng Diyos na malapit sa kanila. Roma 1, talatang 20 hanggang 21, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa ng creation upang wala silang maidadahilan sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Ni pinasalamatan man kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Ipinakita naman dyan na yung mga bagay daw na maaari malaman ng mga tao ito patungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, again, mula sa creation. Marahil sa lahat ng nakikita nila na dapat maging dahilan para luwalhatiin ang Diyos, pasalamatan ng Diyos, ngunit hindi nila ginawa yon. Siguro kung hindi hayag, okay lang, pero hayag. So mapansin nyo na hindi talaga sa hindi nila nakikita ang kabutihan o ang paggawa ng banal na spirito sa kanilang buhay, kundi dahil ayaw lang talaga nilang kilalanin iyon. Alam nyo, hindi nyo maitatanggi ang kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. O sa ating lahat, hindi natin maitatanggi ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Nararanasan nyo yan sa bawat araw ng iyong buhay. Kung kayo'y humihinga, yan ay kabutihan ng Diyos. Sinabi doon sa Acts ay yung hininga at yung buhay. Kung kayo ay may lakas, yan ay kapahayagan ng kabutihan ng Diyos.
Kung ikaw ay may tinatangkilik, marahil may kinakain sa iyong hapag, yan ay kabutihan ng Diyos. Alam nyo, hindi tayo mauubusan ng mga kapahayagan ng kabutihan ng Diyos. Kung sumisikat sa iyo ang araw, yan ay kabutihan ng Diyos. Kung pumapatak sa iyo ang ulan, yan ay kabutihan ng Diyos. Napakaraming kapahayagan ng kabutihan ng Diyos. Kahit pa ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, mga tinatawag na atheist, hindi nila maitatanggi ang kabutihan sa kanila ng Diyos. Kahit pa itanggi nila sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga buhay, ang Diyos. Pero hindi nila maitatanggi ang kabutihan ng Diyos maging sa kanila, sa kanilang mga sarili. At ito ay magandang paalala sa atin, sa bawat isa. Sa atin ng mga mananampalataya, gaano natin nakikita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Gaano natin nakikita ang paggawa ng banal na Espiritu sa ating buhay? Kung paanong nararanasan ng lahat ng tao ang kabutihan ng Diyos, lalo na tayo. Yun ay dahil kay Jesucristo. At yan yung pribilehiyo meron tayo kay Jesucristo. Kung tayo ay nagkakasala, meron tayong Jesucristo na inihaharap sa isang banal na Diyos. Hindi ba kabutihan yun ng Diyos? Kung ang pag-uusapan ay ating pangangailangan, anong sinabi ng Roma 8, talatang 32? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Huwag naman nating abusuhin yung teksto. Hindi ko mo parang humingi ka, bibigay agad sa iyo lahat ng Diyos through our Lord Jesus Christ. Hindi. Pero pagpapakita na yun mismo ngang kanyang anak, pinakamamahal na anak ay hindi ipinagkait, kundi ibinigay, hindi inispare. Ay ano pa raw, yung mga bagay na hindi niya pwedeng ibigay sa atin ng freely, graciously. Ganyan natin makita ang kabutihan ng Diyos sa atin. Mga kapatid, huwag natin itong tingnan sa mga karanasan marahil natin, sa mga sirkumstansya na meron tayo. Minsan, ganun lang natin tinitingnan yung kabutihan ng Diyos. Kung marahil nasa maayos tayong kalalagayan, mabuti ang Diyos sa akin. Pero paano na kung hindi? Paano na kung may kabigatan? Paano na kung merong marahil mga kalungkutan sa ating puso? At sa inyo na hindi mga mananampalataya, gusto kong sabihin sa inyo na kayo man ay nararanasan ng kabutihan ng Diyos. At hindi nyo maitatanggi yun. At kung itanggi mo man marahil yun, iyon ay pandaraya sa sarili. Bakit pandaraya sa sarili? Kasi hindi mo talaga maitatanggi ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Sinasabing yung hangin, bagaman hindi nakikita pero nararamdaman. Ganyan mo pwedeng tingnan ang kabutihan ng Diyos. Marahil parang hindi ko makita ang kabutihan ng Diyos. Pero marahil gaya ng hangin ay marahil nararamdaman mo siya. So dahil ang gawa ng Espiritu yung hamon ko, dahil ang gawa ng Espiritu ay hayag sa iyong buhay, huwag mong ayawan o tanggihan iyon. Ito ay pinapatungkol ko sa iyo na patuloy na umaayaw o tumatanggi sa alok ng Ebanghelyo. Siguro kung hindi hayag sa mga eskribang ito ang gawa ng banal na Espiritu sa kanilang buhay, marahil mayroon na silang dahilan na hindi kilalanin si Jesus. Pero hayag ito sa kanilang mga mata. Ang problema lang ay ayaw nila itong kilalanin sa kanilang mga buhay. At kung ganito ang iyong ginagawa, hindi mo talaga mararanasan ang pagpapatawad ng Diyos. Pansinin niyo ang sinabi sa mga Hebreo 6, talatang 4 hanggang 6, sapagkat hindi mangyayari na ang dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan
at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yaman sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Ipinakita diyan na naranasan na ng mga taong ito ang gawa ng banal na Espiritu sa kanilang buhay marahil sila ay regular na dumadalo sa paanambahan, nakakarinig ng salita ng Diyos, napagpapala sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ngunit tinalikuran nila ang mga yon. Dahilan daw kung bakit hindi na sila mapapanumbalik sa pagsisisi. Ganyan din ang ideya sa 2 Pedro, Kabanata 2, talatang 20 at sa sumusunod, ipinakita doon na naranasan nila ang kabutihan ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Anong ginawa nila? Bumalik sa kanilang dating pamumuhay. Nilarawan na yung aso, bumalik sa kanyang suka, or yung baboy, bumalik sa kanyang, matapos marahil malinis, mapaliguan, bumalik sa kanyang dating kural. At kung ganyan ang pagtrato mo sa kabutihan ng Diyos, hindi mo talaga mararanasan ang kanyang pagpapatawad. Katunayan, kung ganyan ang pagtrato mo sa kabutihan ng Diyos, lalo mong pinabibigat ang iyong pananagutan sa Kanya. Roma, Kabanata 2, talatang 4-5, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng Kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi, ngunit sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Ganyan na nangyayari sa mga taong sa kabila na nakikita o nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay, ngunit hindi pa rin nagsisisi. Napakabigat nito, mga kaibigan, mga kasama namin ngayon. Nag-iipon ka ng puot ng Diyos sa iyong mismong marahil buhay, sa iyong pagkatao. Hindi nyo ba nakikita yung ganung bigat? Na sinasabi, yung kabutihan ng Diyos sa iyo ay dapat magbunsod sa iyo sa pagsisisi. Pero ang itinutugon mo ay pagmamatigas. Subalit hindi po nawagan ito ang mangyari sa inyo. Dapat ang kabutihan ng Diyos ay magbunsod sa inyo sa pagsisisi. Dahil nga si John Newton ay mangangalakal ng alipin, ang buhay niya ay umiinog sa karagatan. Ngunit isang araw ay nakasagupa niya doon ng isang malakas na unos na sa pag-aakala niya, inisip niya na ito na yung katapusan niya. Pero ginamit ng Panginoon yung tagpong iyon, ayon sa account ay parang nakipag-bargain pa siya sa Diyos na kung ako'y makakaligtas sa matinding unos na to ay ako'y maglilingkod sa iyo. At ganun niya ang nangyari. Nalampasan ni John Newton ang inaakala niyang unos na magiging katapusan na ng kanyang buhay. At dahil doon, ay ginamit ng Panginoon yung kabutihan na yon na ipinaranas kay John Newton para magsisi ang isang sinasabing pusakal na makasalanan na to. Tinalikuran niya ang pagbibenta ng alipin. So, unang bagay na mahalagang makita natin, bakit hindi nararanasan ang pagpapatawad at ang sinasabi ay walang kapatawaran sa pamamagitan ng kawalang pagkilala sa gawa ng Espiritu. Subalit sa pangalawang bagay ay yung tahasang pagtanggi sa patutuo ng Espiritu. Nakita natin na hindi lamang sa hindi nila kinilala ang gawa ng Espiritu patungkol sa mga eskriba,
Hindi lamang nila yon hindi kinilala, kundi matigas. At tahasan nilang itinatanggi ang patotoo ng Espiritu sa kanilang mga buhay. Subalit bukod dyan ay sinabi dyan na nagmamatigas sila na hindi nila inaamin na ang dahilan kung bakit nagpapalaya si Jesus ng mga demonyo ay dahil sa kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu. Tinatanggi nila sa kanilang mga sarili yon. Malinaw na maging ang Panginoong Jesus sa kanyang sarili, hindi niya kayang magpalayas ng mga demonyo kundi sa tulong, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Hayag sa mga eskriba, pero ayaw pa rin kilalanin yun. Ayaw pa rin silang sumampalataya. At hindi dapat ganun ang mangyari sapagkat ang pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ay pagpapatotoo lamang na dumating na sa kanilang kalagitnaan ang tagapagligtas. Ang pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo ay nagpapakita lamang na dumating na sa kanila ang kaharian ng Diyos. Subalit pilit na itinatanggi ng mga taong ito ang katotohanan ito. Ayaw nilang kilalanin na ang Jesus na taga Nazaret ay siyang Kristo, ang tagapagligtas. So hindi nararanasan ng taong kaligtasan dahil sa patuloy na pagmamatigas dito. Maalala nyo na mga eskribang ito ay mga dalubhasa sa kautusan, mga expert, mga doktor ng batas ni Moises. Ibig sabihin, nalalaman nila na may darating na tagapagligtas mula sa lipi ni David. Sapagkat yun ay nababasa nila sa kanilang mga kasulatan. Pero sa kabila ng mga katotohanan ito, itinatanggi pa rin nila si Jesus. Itinatanggi pa rin nila na ang Espiritu ay gumagawang may kapangyarihan kay Jesus. At kung ganito ang pagtrato mo kay Jesus, hindi mo talaga mararanasan ang pagpapatawad. Maalala nyo yung isang kriminal na kasama ni Jesus na nakapako sa krus. Hindi niya naranasan ang pagliligtas ng Diyos dahil hindi niya kinilala si Kristo. Hindi niya naranasan ang pagliligtas ng Diyos dahil hindi siya nagsisi sa kanyang kasalanan, kabaligtaran doon sa isa. At ganyan ang pwedeng mangyari sa isang tao. Sinasabi sa maraming mga aksidente sa kalsada ay dahil sa tinatawag na human error. Kung di ako nagkakamali, yan yung pangunahin. Bakit siya ay nakaka-aksidente? Siya man ay nakamotor or nakakotse. Yun ay dahil sa kanyang pagkakamali. Yun ay dahil sa kanyang kasalanan. Marahil nasa intersection siya, marahil nakikita niya hindi pa siya dapat mag-go, dahil marahil naka-red pa, pero sa kabila no, dire-diretso marahil siya. At ang resulta ay aksidente o pagkapahamak. Una na sa kanya at marahil nagdamay pa siya. At kung minsan, ganyan ang nangyayari sa isang tao. Bakit napapahamak? Marahil hayag sa kanya. Nakikita niya na marahil hindi siya dapat umabante. Malinaw sa kanya, naiintindihan niya, pero tuloy pa rin siya. So ang hamon ko ay dahil ang patotoo ng Espiritu ay hayag na gumagawa kay Jesucristo, huwag kang patuloy na magmatigas sa kanyang ebanghelyo. Tumugon ka dito. Alam niyo, pinakita dito na walang dahilan para sa sinuman. Para sa sinumang tao, para sa sinumang makasalanan, na hindi niya maranasan yung pagpapatawad ng Diyos. Kay Jesucristo, walang kadahi-dahilan yun. Ang problema lang talaga ay ang pagmamatigas dito.
Ang bahaging ito ng banal na kasulatan, partikular sa bagong tipan, ay tila kinatatakutan ng marami. Dahil iniisip nila na mayroong kasalanan na walang kapatawaran. Totoo iyon. Pero totoo lamang iyon sa mga taong nagmamatigas sa Ebanghelyo. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ni Jesus. At yun ay sa tulong o kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya sa inyo na lagi at marahil matagal nang naririnig ang panawagan ng Ebanghelyo, ang paanyaya ng Ebanghelyo, huwag kayong magmatigas dito. Huwag niyong tahasang itanggi ang patutuo ng Espiritu sa inyong buhay. Nung makausap daw po ni Billy Graham si Neil Armstrong, alam natin na si Neil Armstrong ang kauna-unahang tao na nakarating ng buwan. Nung makausap daw niya itong si Neil Armstrong, ang sabi raw sa kanya ni Neil Armstrong, there is God. Talagang may Diyos. Nung makausap daw ni Billy Graham yung mga prisoners of war in Vietnam, ang sabi raw sa kanya ay, truly there is God. At kung merong Diyos, merong patotoo ng Espiritu. At kung merong patotoo ng Espiritu sa iyong buhay, dapat kang tumugon sa Ebanghelyo. Dapat kang kumilala kay Hesukristo. Yan marahil ang napakasimple at malinaw na mensahe sa bawat isa, lalo na sa iyo na marahil patuloy na tumatanggi, hindi tumutugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Sana minsan pa sa pagkakataong ito, sa paanyaya sa iyo, ay tumugon ka. At sa ating himno na aawitin bilang tugon, ipinapakita dito yung kadakilaan ng biyaya. Higit na dakila ang biyaya sa kasalanan. Anuman marahil ang katatayuan ng iyong puso sa Panginoon. Sinabi sa unang saknong, biyaya niyang kamangha-mangha, mas dakila sa ating sala. Sa Kalbaryo, doon nabuhos ang dugo ng kordero ng Diyos. Bilang tugon, awitin natin, biyayang higit sa ating sala. Tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami minsan pa sa paalala ng iyong mga salita. Nakita namin kung bakit hindi nararanasan ng tao, ng isang makasalanan ang iyong inaalok na pagpapatawad. Ini dahil sa hindi pagkilala sa gawa ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay, sa patuloy na pagmamatigas na hindi pagkilala sa patutuo ng Espiritu sa kanyang buhay. Panginoon, naway mahabag ka sa isang kaluluwa na kung meron man sa aming kalagitnaan ngayon, ay hindi ito mangyari sa kanya. Bagkus siya'y tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Marahil itanggi man niya sa kanyang puso ang gawa ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay, ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya ito maitatanggi sa kanyang mismong buhay. Nawa o Diyos ay mahabag ka sa isang kaluluwang ito, naway huwag siyang padaya sa kanyang sarili. Hayag ang iyong salita, ang Ebanghelyo. At nakita namin na walang anumang kasalanan ang mabigat sa iyo. Walang anumang kasalanan ang hindi niyo kayang patawarin sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya Panginoon, salamat sa pagpapaalala at liwanag ng iyong salita sa aming
kalagitnaan at kami ng mga mananampalataya. Nagpapasalamat kami na dahil sa pagbibigay nyo ng liwanag sa amin, sa tulong ng Banal na Espiritu ay tumugon kami sa panawagan ng Ebanghelyo. Salamat sa biyayang iyon, Panginoon, at naway ito rin ang maranasan ng bawat isa na kasama namin ngayon, aming mga mahal sa buhay, aming mga kaibigan, sa amin ang mga kasama namin ngayon sa bulwagan na to, at marahil may mga kasama kami ngayon na nakakapakinig sa kanilang mga tahanan. O Diyos, nawa ang kaluluwang iyon ay inyong kausapin, iyong katagpuin at maranasan ng iyong pagliligtas, ang iyong pagpapatawad sa aming Panginoong Hesukristo. O Diyos, salamat sa mga oras na to, salamat sa ginugol namin sa buong araw na to sa aming pagsamba. Naway ikaw ay aming tunay na napuri. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.